So there you go guys, no, ito yung ating solar panels. Dalawang Bosca ito, dalawang Bosca to, tapos dalawang Seabest. 120 each yan, pero ngayon parang hindi na siya 120 kasi marami na siyang hotspots, yung mga ano dito, yung mga ganyan-ganyan. Oh. So yung maximum power output niya is around 70 na lang. Ito hindi ko pa na-check. Ginawa kong series connection, yung dalawang Bosca, series connection yung dalawang solar homes, at saka ginawa kong parallel papasok sa loob doon yung ating system. So tingnan natin, let's go. So there you go guys, now nandito na tayo sa loob. So kanina yung mga panels na yon dyan pumapasok papunta dito, tapos dito sa ating breaker box natin. So meron tayong tatlong breakers. Yung unang breaker is para dito sa microinverter na 600 watts, naka 24 volt system to. Tapos yung pangalawang breaker is dito sa 600 watts na 12 volt system. So sa ating 24 naka-connect dito yung Bosca at saka yung solar homes, at saka yung sa 12 volts yung Seabest. Hindi na nga masyadong effective yung Seabest ngayon. So yung pangatlong breaker is yung AC breaker natin dito sa system natin pababa, papasok na ating line. So yung meter na to, nakikita nyo, ito yung ang 6-in-1 digital meter na nakikita yung total consumption, kilowatt hour usage, power factor, mga amperahe, lahat-lahat na nakikita dyan. So currently we are seeing 544. Yan yung total harvest or total consumption dito sa bahay. Naka-connect ito sa ating main breaker ng bahay. So currently yan yung ating total consumption, at ito yung harvest natin from our solar system. So ito already subtracted na dito, kaya naging 489 lang. Kasi pag walang solar, kunin natin pag walang solar, yung total consumption natin ay pumapalo ng 700 hanggang 900. Ngayon 900 kasi maraming nakabukas. So ibabalik natin to. Ayan. Tapos hintayin natin mag-online yung ating system. So mangyayari is yung panels natin papasok papuntang breakers, tapos galing breaker papuntang microinverter, tapos galing microinverter yung plug natin ay papunta rito sa outlet. So itong outlet na to yung mag-supply ng power sa atin, sa appliances natin dito sa bahay. Tapos pag kulang ito, yan, that's the time that kukunin natin sa Meralco, o sa amin dito Sineco tawag eh. So that's the time na kukuha tayo sa Sineco or sa Meralco pag kulang na yung na-harvest natin. So kanina total is 900 yung harvest natin, it's 371. So kaya naging 500 na lang kasi na-subtract na yung harvest natin. Ito lang yung max power ng 24 volt system natin, kasi ngayon ito nagloloko na naman yung sa 12 volts yung Seabest. Hindi siya nag-online. Mamaya ipapa-online natin yan. So yan, 371 maximum power. So kanina 400 plus. So yung maximum power output ng Seabest natin is around 70 na lang. So 240 watts yon, pero 70 na lang maximum power output kasi madami ng ang tawag dito, marami ng hotspots. So yun, nakakasira ng production yun, ng performance ng panel. So ayun, from panels, itatapon dito sa microinverter, tapos itatapon dito sa plug natin. So meron tayong switch dito. Pag i-switch natin papunta doon, yung panels natin ay mag-charge papunta ng solar charge converter or controller papunta ng battery. So maliit lang yung battery system natin, sira na, 2 years na lead acid, madali nang madrain. So kaya ginagawa ko na lang yung backup. Pag may araw, yun, magkakakuryente tayo. So ayun, ito yung setup natin. Maliit pa ngayon, dadagdag tayo ng dalawang 150 watts na solar homes, ikakabit natin dito. Tapos yung Bosca natin, babalik natin sa 12. So mangyayari is magiging 600 watts to na 24 volt system dito, yung Bosca at yung Seabest. Tapos tingnan natin if tataas yung harvest natin, tingnan natin if kaya natin i-compensate to lahat-lahat. So unti-untiin lang natin, i-update ko lang kayo lagi. Let's go.